list at nominees nito sa 2025 midterm elections ipoproklama na ngayong araw ng Commission on Elections. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi kailangan na maging bloodbath ayon sa isang House prosecutor. Dalawa pang suspect sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke na aresto na. Mahigit pisong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. At former US President Joe Biden na diagnosed na mayroong aggressive prostate cancer. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 19, 2025. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipoproklama na mamayang hapon ng Commission on Elections sa mga nanalong party list at nominees nito sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Mula pa rin sa tent city ng Manila Hotel, naroroon si Dante Amento live. Dante, ilang party list ba ang nanalo at makakakuha ng pwesto sa mababang kapulungan ng Kongreso? Magandang umaga, Ella. Batay sa naging pahayag ng Commission on Elections, nasa 54 na mga party list ang nanalo sa ginanap na 2025 national and local elections at 63 seats ang kanilang kailangang punan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso o katumbas po yan ng 20% ng kabuuang miyembro ng Kamara. Mamaya, Ella, ay ipoproklama na nga ng Commission on Elections o COMELEC na tumatayong National Board of Canvassers ang mga nanalong party list na ginanap na halalan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, tatlong mga party list ang nakakuha ng tatlong seats, so 1, 2, 3. At mayroon ding tatlong party list, Ella, na nakakuha naman ng tig-2 seats. At mamaya ay i-anunsyo ito ng komisyon kasabay ng proklamasyon ng mga ito kung saan babasahin ang isang resolusyon. At ayon pa sa komisyon, dalawa din, Ella, na mga party list organization ang hindi ipoproklama ng komisyon dahil mayroong pending o nakabinbin sa kanilang kaso na hindi pa nadesisyonan. Ayon pa kay Garcia, mamaya din malalaman natin kung sino-sino o anong grupo ito at kapag hindi na proklama ang isang party list, Ella, ibig sabihin yung kanilang nanalong nominee ay hindi rin mapoproklama. At isa dito sa nanalong party list na hindi maproclaim, Ella, ay 3 seat ang kanyang nakuha. Ibig sabihin pasok siya doon sa 1, 2, 3 na mga party list group na nakakuha ng 3 seat. At yung isa naman ay hindi pa rin nabanggit, isa ring seat ang kanyang nakuha. So ayon pa kay Garcia, i-resolve muna ito ng komisyon, itong kaso na ito, para kapag sila ay umupo na sa Kongreso ay wala ng problema at dire-diretso ang kanilang pag-assume ng office. Sa darating pa naman na June 30 ng 12:01 ng hapon, magiging opisyal na mga congressmen ang mga nanalong nominee nitong iba't ibang mga grupo na ito. Ayon pa kay Garcia kanina, Ella, 10 yung kanilang papayagan na magiging entourage o kasama ng mga ipoproklamang mga party list. Pinakamarami pa rin ito sa kasaysayan dahil noong mga nakaraan ay nasa 5 lang ang pinapayagan ng komisyon. At noong nakaraang Saturday, yung ating mga nanalong senador ay hanggang sa 15 ang pinapayagan ng komisyon. At kanina sa press conference nga, Ella, ng COMELEC, binigyang diin din ng komisyon na sa susunod ay hindi na nila tatanggapin yung accreditation ng mga party list na gumagamit ng pangalan ng telenovela o kaya ng programa sa telebisyon
para magiging patas ang pagpili doon sa mga party list organization. So abangan natin, Ella, kung sino-sino yung mga mapoproklama mamaya. Sa ngayon, dahil nga 54 yung nanalo, Ella, hindi mapoproclaim yung dalawa. So 52 lang ang mapoproclaim. At doon sa dalawa na suspended ang proklamasyon, 6 doon o 4 ang kanilang nominees na hindi rin mapoproclaim. So 64 seats minus 4, so 59 na mga nominees lang ang inaasahan nating mapoproclaim mamaya ng NBOC o National Board of Canvassers dito sa the 10th City ng Manila Hotel. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, ano yung dalawang party list na hindi nakasama? Yes, Ella, tinanong din natin si Chairman Garcia. Sabi pa niya, mamaya na lang daw natin malalaman. Pero isa doon, Ella, ay nasa top 1, 2, 3. Isa siya doon. Nakakuha sila ng tigtatlong seat. Mayroon itong isa sa binigay na clue sa atin ni Chairman Garcia. Mayroon itong pending na case dyan sa komisyon noong nakaraan pang 2019. So ito daw yung isa sa kanilang ire-resolba bago paupuin itong kung sakasakali makita nilang wala namang sapat na batayan para hindi maproklama, ay mapauupo naman sa pwesto itong nasabing party list, Ella. Pero dahil nga may issue pa, ay yun ang magiging remedy o aksyon ng COMELEC, ay suspended muna ang kanilang proklamasyon. Yun din naman ang ginawa ng Komisyon, Ella, doon sa iba pang mga kandidato na mayroong pending case sa COMELEC. Suspendido ang kanilang proklamasyon hanggat hindi pa naging pinal ang desisyon sa kanilang kaso, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Sa kanyang talumpati matapos maiproklama bilang ika-12 na nanalong senador, nagpasalamat si Senator-elect Amy Marcos sa mga sumuporta at tumulong sa kanyang kandidatura. Kabilang ang kanyang ina na si Imelda Marcos, mga anak, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte, ngunit hindi binanggit si Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng senadora na kalimutan niyang banggitin ang kapatid dahil wala siyang dalang kodigo. Matatandaang tinanggal si Amy sa administration slate noong kampanya matapos magsagawa ng investigasyon kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Nagpaabot ng labis na pasasalamat si Senator-elect Camille Villar para kay Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang panalo sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa kanyang post, pinasalamatan nito si VP Sara sa anyay paninindigan para sa kanya, gayon din sa pagkakaibigan at suportang ibinigay sa kanya, mapa-personal o politikal. At gaya ng naipangako sa isa't isa, sinabi ni Senator-elect Camille Villar na hindi nila iiwan ni VP Sara ang isa't isa at patuloy na maglilingkod sa sambayanang Pilipino. May panawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa mga bagong naihalal na mga mambabatas kaugnay ng pagripaso sa mga batas panghalalan. Kabilang narito ang matibay na batas laban sa vote buying at panuntunan hinggil sa pre-campaigning. Narito ang report ni Dante Amento. Ilang mahahalagang reforma kaugnay ng eleksyon ang ipinarating ng Commission on Elections o COMELEC sa mga bagong naihalal na senador sa bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, umaasa sila na katuwang nila ang mga bagong mambabatas para maisakatuparan ang mga adhikain ng komisyon. Una na rito ang pagripaso sa mga batas panghalalan. Madalas na binabanggit ni Garcia ang Omnibus Election Code na 1985 pa naipasa. Marami na anyang dapat baguhin dito, kabilang na ang definisyon ng vote buying. Makabago na ang pamamaraan ngayon sa pamimili ng boto. Ang pagripaso sa umiiral na panuntunan tungkol sa pre-election campaigning. Kasama na rin po ang maagang pagboto ng mga nakatatanda at may kapansanan ilang araw bago mag-eleksyon at ang pagpapahintulot sa pagtatalaga ng ilang pribadong gusali bilang lugar ng botohan upang masiguradong maluwag at kaaya-aya ang karanasan ng bawat botante. Gayon din ang benepisyo na ibibigay sa mga magsisilbi sa eleksyon tulad ng mga guro na wala anyang kaakibat na pahirap. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.
Independent, credible at transparent na Senate President sa 20th Congress. Ito ang inihayag ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson na napag-usapan at nais ng ilang nakaupo at papasok na senador. Ayon pa kay Lacson, hindi bababa sa 13 na ang kanilang bilang, ngunit ito ay individual na pag-uusap lang at hindi magkakasama ang lahat. Nilinaw din ito na wala itong sinasabing gusto nitong palitan ang kasalukuyang Senate President na si Senador Francis Chis Escudero. Tumanggi rin itong sabihin kung sino ang nangunguna sa anyang listahan ng mga Senate President. Malalaman naman anya ito kapag nagbukas na ang bagong Kongreso sa Hulyo. Napag-usapan na namin ito, mga ilang senador, yung mga incumbent ngayon at saka yung incoming. Ang aim namin is to have an independent, credible, and transparent Senate, 20th Congress of the Republic of the Philippines. Kaya kung sino man yung masuportahan, ito lang lagi naming ipagdidiinan. Kailangan independent tayo, kailangan transparent tayo, at kailangan competent tayo. Nagsalita na rin kaugnay ng mga kasalukuyang issue ang ilang bagong senador na naiproklama ng Commission on Elections o COMELEC. Isa sa mga pangunahing itinatanong sa mga ito ang pagsasagawa ng impeachment sa Senado kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte ang isa sa mga unang hamong kakaharapin ng mga bagong halal na senador sa 20th Congress. Ito ay dahil tatayong impeachment judges sa mga senador sa oras na magsimula ng aktwal na paglilitis, dahilan kaya limitado rin ang kanilang komento kaugnay nito. Gayunman, sinabi ni incumbent Senator Amy Marcos na nakasalalay ang lahat sa ebidensya na ipipresinta sa impeachment trial. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Tumanggi namang pangunahan ni Senator-elect Vicente Tito Soto III ang pagbabasa ng impeachment complaint hanggat hindi ito napoproklama. Hindi ko rin alam kung sigurado yung takbo ng impeachment kung kailan mag-umpisa, kung ito ay mag-carry over ba o hindi. Marami pa mga bagay na dapat ko lang pag-aralan. Binigyan din naman ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson na kung kulang o mahina ang ebidensya, walang conviction na mangyayari. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga Kasi will be answerable to the Filipino people. Bagaman tiniyak ni incumbent Sagip Representative Rodante Marcoleta na handa ito para sa impeachment, dapat din muna anyang pagdebatihan kung kailangan itong matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Nilinaw naman ni incumbent ACT-CIS Representative Erwin Tulfo ang dahilan kung bakit hindi ito bumoto para maipasa ang impeachment complaint sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya talagang hindi ako pumirma kasi hindi natin alam. Sinasabi po, narinig lang natin is yung sa Congress, yung prosecution. Hindi pa natin naririnig yung depensa naman. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho magpe-present ng kanilang mga pieces of evidence. Ayon naman kay Senador Christopher Bongo na siyang nanguna sa senatorial race, hihintayin niya ang ebidensya ng prosecution at depensa ng panig ng nasasakdal. Based on evidence po yan. Kung wala naman pong ebidensya, edi wala. Ano pang itagal natin dito? Sayang po yung panahon. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Inaasang agad na pag-uusapan sa plenaryo ng Senado ang impeachment complaint sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginit ni Vice President Sara Duterte na nais niyang maisagawa ang paglilitis sa kanya kaugnay ng impeachment case na inihain ng Kamara sa Senado.
Dagdag pa nito, maling tukuyin ngayon kung sino-sino na ang boboto ng pabor sa guilty verdict o acquittal niya. Muli rin itong iginiit na handa siya sa anuman ang kahihinatnan nito sa impeachment trial. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. Basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Samantala, para sa Vice Presidente, understandable na ang pagsali sa House Prosecution Panel ng mga kilalang kritiko ng kanyang ama na sina ML Party List nominee Leila De Lima at Akbayan Party List nominee Chel Jokno. Pagtitiyak naman ni dating Senadora De Lima, walang lugar ang kaguluhan, drama at theatrics sa isang impeachment trial. Hindi rin anya ito pagpapakita ng brutal na proseso, kundi isang sagradong proseso sa konstitusyon kaugnay ng pananagutan. Nais ni Vice President Sara Duterte na maging kandidato sa pagiging House Speaker o Minority Leader ang kapatid nitong si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Pero giit ng isang kongresista, supermajority ng mga miyembro sa Kamara ay suportado pa rin ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. 2 buwan bago magbukas ang 20th Congress sa Hulyo, usap-usapan na kung sino ang magiging House Speaker. Si Vice President Sara Duterte, inihayag na kinausap ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at nais maging kandidato sa pagiging House Speaker o kaya naman ay Minority Leader. Wala akong candidate for Speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng Speaker. Hindi pa siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng Speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Wala pang reaksyon kaugnay nito ang mga miyembro ng liderato sa Kamara. Pero ayon kay House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, supermajority ng mga congressmen-elect ang nagpahayag na ng suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Anya, as of May 17, araw ng Sabado, nasa 240 na ang pumirma sa Manifesto of Support. Nadadagdagan din anya ang bilang na ito. Inaasahan din anya ang deklarasyon ng suporta bago pa ang pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Noong Biyernes, May 16, nagsagawa ng pagpupulo ang ilang House leaders, ilang araw kasunod ng eleksyon. Layo nitong matalakay ang administrative arrangements at maipagpatuloy sa 20th Congress ang mga nasimulan sa 19th Congress. Itinanggi naman ni Congressman Suarez na loyalty check ang isinagawang meeting. No, absolutely not. Purely admin matters. And tulad nga ng binanggit ko kanina, we have 3 years and we have 315 congressmen. So there's so much work and preparations that need to be done, especially when it comes to issues like committee assignments. At ayaw naman po natin mangyari na kung kailan tumatakbo na yung Kongreso, saka pa lang natin binubuo. Ilang araw matapos ang May 12 midterm elections, umugong ang ulat ng palit liderato sa Kamara. Naglabas din ng pahayag ang campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Navota City Representative Toby Chanco, na malaki ang naging epekto ng impeachment ng Kamara kay VP Sara sa administration-backed senatorial candidates para sa midterm elections. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iginiit ng isang House prosecutor para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hindi kailangang maging bloodbath ang paglilitis. Reaksyon ito ng sinabi ng Vice Presidente na gusto niya ang trial dahil gusto niya ng bloodbath. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, bakit pinalaga ng kongresista ang description ni VP Sara sa impeachment na bloodbath sa impeachment trial? Hindi isang palabas ang impeachment trial, kundi isa itong proseso para sa katotohanan at pananagutan. Yan ang giit ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na isa rin sa mga kabilang sa House Prosecution Panel. Tugon niya yan sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ang isang impeachment trial dahil gusto niya ng bloodbath. Ayon kay Congressman Defensor, ang magandang sabihin, winner takes it all ang impeachment trial at hindi kailangan maging bloodbath. Gusto rin nila ng malinaw na pagkakalatag ng ebidensya ng prosecution at defense teams. Dagdag pa nito, ang gusto niyang makita, handa si Vice President Sara para sakaling maakwit siya, madaling tanggapin ng taong bayan at ng 215 miyembro ng House of Representatives na pumirma sa impeachment complaint. Hiling din ito, huwag pakialaman ng Korte Suprema ang impeachment trial dahil isaan niya itong political process. Paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara na handa siya anuman ang kahinatnan ng impeachment trial. Maakwit man siya o makatanggap ng guilty verdict. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nakatakdang bumisita si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga taga-suportang overseas Filipino workers sa Doha, Qatar bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan at pasasalamat. Samantala, itutuloy naman sa iba't ibang bansa ang mga pagkilos na may panawagang ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Ilalaan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar. At sa paglahok sa serye ng mga kilos protesta, kaugnay sa hinaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC Send Him Home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local government sa doon kung saan yung rallies. Kasunod ng aktibidad sa Doha, Qatar sa May 27 ay ang serya ng Send PRRD Home Rally na unang isasagawa sa The Hague, Netherlands ngayong May 31. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila, pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27 and then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27, and then May 31 merong program, may rally doon na ICC Send PRRD Home doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte Street. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi pa sasama si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte sa The Hague upang bisitahin ang dating Pangulo dahil prioridad nito ang kanyang trabaho sa Davao City. Sa halip, dadalaw na lamang ito sa kanilang ama kung magkakaroon ng free time. Magkakaroon pa ng kasunod na rally sa iba't ibang bansa at inaayos na lamang ang mga permit. Samantala, matapos makapasok sa 5 key posts ang mga Duterte sa Davao City, nagbigay ng mensahe ang dating Pangulo. Yes, nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa
ating mga kababayan at sinabi niya na ako ug ang akong mga anak ug ang akong mga apo magpabiling inyong sulugon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nababahala si dating presidential spokesperson Harry Roque sa plano ng Department of Justice na posibleng idaan sa International Police o Interpol ang pag-aresto sa kanya. Ayon kay Roque, wala pa siyang natatanggap na warrant of arrest kaugnay ng kasong qualified human trafficking na isinampa laban sa kanyang kliyente na si Cassandra Ong at sa 48 iba pa. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Kumpiyansa si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque na hindi siya mapapauwi ng Pilipinas kahit pa humingi ng tulong ang Department of Justice sa International Police o Interpol. Ito'y kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 118 ng Angeles City kaugnay ng kasong qualified human trafficking na may kinalaman sa operasyon ng Lucky South 99, isang pogo hub sa Porac, Pampanga. Gayunpaman, bakit po hindi ako natatakot? Kasi Interpol po, international police organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan pumapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga bansa na kasapi ng Interpol, kasama po ang Netherlands. So ang gagawin po ng Interpol, hindi po Interpol ang huhuli. Ang huhuli po ay Dutch Police. Now, bakit naman hindi gagawin ng Dutch Police yan? Dahil alam po nila na meron akong asylum. At kapag meron akong asylum, ibig sabihin yan, may karapatan ako na non-refuma, na hindi mapabalik doon sa bansa kung saan ako nanggaling, in my case, Philippines. Dahil ako nga po ay ginigipit at biktima ng unjust prosecution. Kasalukuyang nasa Netherlands si Atty. Harry Roque at naghain ng aplikasyon para sa political asylum dahil umano sa political persecution sa kanya sa Pilipinas. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na kopya ng nasabing warrant of arrest. Sinagot din ni Roque ang issue sa likod ng pagpapakalat ng tracker team ng PNP-CIDG para siya ay hanapin at arestuhin, kasama ang kaniyang kliyente na si Cassandra Ong at 48 iba pa. Kung may warrant of arrest ako, ba't hindi nila ipakita? Nagsimula pa raw sila ng search, mga tracker teams. Hello, ayan o, yan ang pulungan ni Tatay Digong. Narito si Harry Roque, nag-a-apply ko ng pera para magkaroon pa kayo ng tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Eh alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan o, araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na maaari nilang ipaaresto si Roque sa pamamagitan ng diplomatic channels, kabilang na ang pakikipag-ugnayan sa Interpol. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli na ng mga tauhan ng Philippine National Police ang 2 pang suspect sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at driver nito. Ang 2 ang bagong dagdag sa 5 suspect na hawak na ng mga otoridad. Mula sa Kamkrame, ang detalye ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano yung papel ng mga bagong naaresto sa pagdukot sa negosyanteng si Anson Ke? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakumpirma nga ng Philippine National Police na hawak na nila ang 2 pang suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at sa driver nito. Sa ulat na nakarating dito sa Campo Crame, natunto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga suspect na sina Gong Wenli o mas kilala sa tawag na Kelly Tan at Wu Jiangping ng May 17 sa isang resort sa Boracay. Matatandaan na Aga na si Kelly Tan ay mayroong 10 million pesos na patong sa ulo. Siya ang sinasabing co-mastermind sa krimen na nagsilbing pain para pumunta si Ke sa isang bahay sa May Kawayan, Bulacan bago ito matagpo ang patay sa Rodriguez Rizal noong April 9. Si Kelly din ang sinasabing na mahala sa paglalagay ng ransom money sa mga junket operators
hanggang sa maipasok sa Cristo Currency. Nauna na agang naaresto ng PNP sina Richardo Austria at Raymart Capitista, habang sumuko naman ang isa pang itinuturing na mastermind na si David Liao. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Wala pang inaanunsyo ang Malacanang na susunod na hepe ng Philippine National Police o PNP na papalit kay PNP General Romel Francisco Marbil. Nagtapos na sana ang termino ni General Marbil noong February 7, ngunit ito ay in-extend pa ng 4 na buwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, wala pa sa ngayon na impormasyon mula sa Pangulo ukol sa susunod na Chief PNP. Nire-resolba na ng Department of Agriculture ang mahabang pila sa mga kadiwa store na nagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon kay DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., batid nila ang problema na umuusbong ukol sa pagbebenta ng murang bigas. Ayon sa kalihim, target nila sa Phase 2 ng programa na mabentahan ng 20 pesos na bigas ang mga mahihirap na lugar sa Mindanao pagdating ng Hulyo. Dagdag ng kalihim, mula 34 outlets ng kadiwa, target nilang itaas ito sa 55 outlets sa susunod na buwan. 250,000 na metric tons ng bigas mula sa National Food Authority ang target na maibenta sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Abiso sa mga motorista, magkakaroon ng mahigit pisong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo na ipatutupad bukas, araw ng Martes, May 20. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 1 peso and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 20 sentimos naman na dagdag sa presyo ng gasolina at kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Pinatawan ng 90 days suspension ang driver license ng pulis na nakuhanan ng video sa Maynila na sangkot sa road rage. Samantala, ipinatatawag naman ng LTO ang may-ari at driver ng kotse ng suspect sa road crash incident sa Noveleta, Cavite, kung saan 5 individual ang nasugatan. Narito ang report ni Benedict Samson. Pinatatawag at ipinasusurrender na ng Land Transportation Office ang driver's license ng pulis na motorcycle rider na nag-viral sa social media matapos ang nangyaring road rage incident sa Santa Ana, Maynila noong May 12. Base sa video, makikita na naglabas ng baril ang pulis na may ranggong staff sergeant matapos ang mainit na pakikipagtalo nito sa kapwa motorcycle rider. Hanggang May 21 ang ibinigay na palugit ng LTO para isoli ang lisensya nito at pinadadalo rin sa hearing para mahingi ang kanyang panig. Samantala, ipinatatawag naman ng LTO may-ari at driver ng isang sedan car na nasangkot sa road crash incident sa bayan ng Noveleta, Cavite. Sa naturang insidente, 5 individual ang nasugatan. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na base sa inisyal na investigasyon ay nawalan ng malay ang babaeng driver nito nang mangyari ang pagbangga. Nais ding malaman ng LTO kung ano ang nangyari at pinatawan na rin ng 90-day suspension ang driver's license nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Education o DepEd kaugnay ng isang maling impormasyon ang kumakalat ngayon sa social media. Tungkol ito sa umunay pagdaragdag ng grade 13 sa senior high school simula sa school year 2025-2026. Ayon sa ahensya, fake news o walang katotohanan ang naturang post na nagsasabing may dagdag na baitang sa basic education program ng bansa. Muling pinaalalahanan ng DepEd ang publiko na maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon na kumakalat online. Maigi magtungo sa official social media accounts ng DepEd Philippines para makatiyak sa tamang impormasyon.
Iminungkahi ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Skift Asia Forum 2025 sa Thailand ang pagbuo ng ASEAN Visa katulad ng Gulf Cooperative Council o GCC Visa sa Middle East at Schengen Visa sa Europe. Naniniwala ang kalihim na ang ASEAN Visa ay magsusulong ng pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon at magbibigay daan sa pagpapalakas ng turismo. Bukod dito, tinututukan din ng DOT ang paghikayat ng mga turista mula sa Middle East, India, South Korea, Japan, US at Europe bunsod ng pagbaba ng Chinese visitor arrivals. Sinabi rin ni Frasco na ang pagkakaisa ng ASEAN ay makabubuti sa lahat ng bansa habang pinapanatili ang kompetisyon sa turismo. Ang Pilipinas ay magiging chairman ng ASEAN at mag-host ng ASEAN Summit sa 2026. Magsasagawa ng opisyal na pagbisita sa Pilipinas si Mongolian Foreign Minister Batsagseg Batmunk ngayong araw, May 19 hanggang bukas, May 20. Ito ay upang talakayin ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Makikipagpulong siya kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at bibisita kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senate President Francis Chis Escudero. Bukod sa bilateral cooperation, tatalakayin din nila ang mga isyung pang-estratehiya tulad ng kalakalan, turismo, agrikultura at pagsasanay sa wikang Ingles. Inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na aprobado na ang nasa 16,000 bagong posisyon para sa mga guro sa 2025 bilang bahagi ng target na 20,000 teaching positions. Kabilang dito ang 15,343 na Teacher 1 na may salary grade 11, habang 157 Special Science Teacher na nasa salary grade 13, at 500 Special Education Teacher na may SG 14. Aabot sa 4.194 bilyong piso ang inilaan na pondo para rito sa ilalim ng DepEd budget. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, layo ng hakbang na ito na palakasin ang sektor ng edukasyon sa bansa. Nanawagan ang Office of Civil Defense o OCD na agad tukuyin ang mga lugar para sa pagtatayo ng evacuation centers bago magsimula ang tag-ulan. Ayon kay Undersecretary Ariel Nepomuceno, hindi agad matatapos ang konstruksyon ng mga ito ngayong taon kaya't mahalagang pabilisin ang pag-identify ng mga lokasyon lalo na ang mga government-owned properties. Sa Negros Occidental, hinimok din ni Nepomuceno ang pagtatayo ng permanenteng evacuation centers para sa mga apektado ng pagsabog ng Canlaon Volcano kung saan 8,100 na residente ang kasalukuyang nasa 22 evacuation centers. Nagbabala ang Pag-asa na aabot sa 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa 27 lugar sa bansa ngayong araw ng Lunes, May 19. Kabilang sa makakaranas ng Danger Level Heat Index ang Dagupan City, Apari, Lawag City, Tuguegarao, Cavite City at iba pa. Pinayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit upang maiwasan ang heat-related illnesses. Sa kabila ng init ng panahon, asahan din ang pag-ulan lalo na sa hapon o gabi dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. May banta ng malalakas na pag-ulan sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan na posibleng magdulot ng flash floods at landslides. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may isolated thunderstorms. Tiniyak ng Department of Health na hindi dapat ikabahala ng publiko ang napapabalitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bansa sa Asia, partikular sa Singapore, Thailand at Hong Kong. Ayon sa DOH, malaki na ang ibinaba ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ngayong taon, kung saan nasa mahigit 1,700 lamang ang naitala mula Enero hanggang Mayo. 87% itong mas mababa
kumpara sa 14,074 cases na naiulat noong 2024. Sa kabila nito, pinayuhan pa rin ng ahensya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa health protocols upang maiwasan ang muling pagkalat ng sakit. Sa pamamagitan ng koordinasyon at pakikipagtulungan natin bilang miyembro ng ASEAN, nababantayan po ng Department of Health ang nai-report na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang bansa sa Asia. Binabantayan po namin ito sa Department of Health at ang tamang impormasyon ay maihahatid na sa inyo sa pamamagitan ng official DOH platform. I-turn over na ng National Irrigation Administration Surigao del Sur ang 4 na natapos na proyekto ng Communal Irrigation System o CIS. Ito ay inaasahang mapakikinabangan ng daan-daang magsasaka sa buong lalawigan. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 160 million pesos. Bunsod ng matagal ng problema sa makukuhaan ng malinis at maiinom na tubig sa isla ng Zapatos sa bayan ng Balud sa Masbate, magpapatupad ng air-to-water technology ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa isla. Ito ay para matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa isla. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia Live. Jerry, ano ba itong air-to-water technology na gagawin ng DSWD Bicol dyan sa Zapatos Island? Yes, Aga, ang air-to-water o AWT technology ay sa pamamaraan na pagkuha o pagkolekta ng tubig na nagmumula sa humidity ng hangin. Isa din itong innovative solution na ginawa na ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa mga rehiyon na nakakaranas ng matinding kakapusan sa supply ng tubig. Nagsasagawa na ng pag-aaral at konsultasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa remote island ng Zapatos Island sa Balud, sa bayan ng Balud nitong nakaraang linggo. Para nga sa pilot implementation ng air-to-water technology sa Zapatos Island sa bayan na matagal na nakakaranas ng kakapusan na supply ng malinis na inuming tubig ng mga mamamayan doon. Nagsasagawa na din ng assessment at pagsusuri sa feasibility ng pag-deploy ng AWT ang DSWD Bicol na bahagi ng ahensya sa malawak na pagsisikap sa emergency response at disaster preparedness sa focus group discussion sa komunidad at mga lokal na namumuno sa isla. Nakapokus ang grupo sa discussion sa mga community volunteers, barangay officials at municipal leaders para matamo sa malalim na pagnanais na masolusyonan ang kinakaharap na problema sa tubig ng mga residente. Napili ng ahensya ang bayan ng Balud bilang pilot potential site base sa mga sumusunod na kriteria. Una, mataas ang kaso ng malnutrisyon at ulat ng pagkabansot sa ilalim ng Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ikalawa, high poverty incident. Ikatlo, limited water access. Ikaapat, presence ng Kalahi CIDSS Evacuation Center. Ikalima, disaster vulnerability. At ika-anim, klasifikasyon bilang isang isla. Kasama sa DSWD team na nagsasagawa ng assessment ang Disaster Response Management Group na pinangungunahan ni Diana Rose Kajipe, Kalahi CIDSS National Program Manager, Attorney Bernadette Mapue Joaquin at DSWD Regional Director Norman Laurio. Aga una na na-deploy ng ahensya ang air-to-water technology sa lalawigan ng Camarines Sur nang nanalasa ang Tropical Storm Christina na nakaraang taong 2024 na nakapagbigay ng ligtas na inuming tubig sa mga apektadong komunidad. Yan ang balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Na-diagnose na mayroong aggressive prostate cancer si former United States of America President Joe Biden. Ito ang kinumpirma ng kanyang tanggapan sa isang opisyal na statement. Sinasabi na diagnose si Biden ang naturang sakit matapos na makaranas ng urinary symptoms.
Sa ngayon ay pinaghahandaan na ng kanyang pamilya at mga doktor ang magiging treatment sa sakit ng dating presidente ng Amerika. Ikinalungkot naman ni former US Vice President Kamala Harris ang sakit ni Biden na kanyang dating katandem noong 2020 US election. Maging ang nakalaban ni Biden at matinding kritiko na si US President Donald Trump ay nalungkot sa balita at umaasa sa mabilis nitong paggaling. Ang 82-year-old na si Joe Biden ay nagsilbing US President mula noong January 2021 at nagtapos noong January 2025. Matapos maapektuhan ang daan-daang flights noong linggo dahil sa air traffic control breakdown, inanunsyo ng French Civil Aviation Authority na magpapatuloy ang pagkaantala at kanselasyon ng mga flight sa Paris-Orly Airport hanggang ngayong araw ng Lunes. Inatasan ng Aviation Authority ang mga airline na bawasan ng 15% ang kanilang flight schedules dahil sa patuloy na radar failure. Libo-libong pasahero ang stranded habang ang ilan ay nasa loob na ng mga eroplano nang ipahayag ang kanselasyon ng flights. Apektado ang mga flights papunta at palabas ng France, Europe at North Africa. Patindi ng patindi ang pagpapakitang gilas ng bawat koponan sa second round ng UNTV Volleyball League. Bawat team ay hindi nagpapatinag upang makasiguro ng pwesto patungong finals. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Wagi sa 4-set match ang BFP Lady Firefighters kahapon sa kanilang laban sa AFP Lady Gunner. Nakakuha man ng isang set ang Lady Gunner. Hindi nagpatinag ang Lady Firefighters at tinapos ang match sa scores na 26-28, 25-22, 13-25 at 22-25. Malaking bagay yung panalo na yon kasi talagang kailangan naming makapasok doon sa top 2. So napakalaking bagay po yung panalo namin ngayon, sir. Para sa back-to-back champions, mas puspus ang training ang kanilang kailangan para madepensahan nila ang kanilang titulo ngayong season. Kailangan kasi may defend namin yung crown, so may pressure talaga na kailangan mapanalo namin yung the rest of the games. Kailangan namin mag number 2 or number 1. So dahil nga siguro kailangan pang magpursige para makapasa kami sa top 4. Sa second game, balik aksyon ng Comelec Suffragettes matapos maging abala sa katatapos lang na 2025 national and local elections. Hindi na nila pinatagal pa ang match kontra NCMH Wellness Warriors at kinuha ito sa scores na 25-14, 26-24 at 25-19. Mahalaga sa amin kasi pag natalo kami dito, pwede kaming maunahan ni PNP at ni BFP. So yun ang iniiwasan namin. Ayaw na namin lumaro pa na do or die. Para sa Wellness Warriors, bilang rookie team ngayong Season 3, tuloy lang sila sa pag-eensayo sa kanilang opensa at depensa. Maganda naman yung game, yung transition ng game. Although, medyo kulang lang kami doon sa depensa especially. Opensa, halos nagkakaparehas lang din. So, yeah, siguro yung team kailangan pa mag-workout doon sa sa transition ng offense talaga. Game kahapon, hindi na rin hinayaan ng PNP Lady Patrollers na makakuha ng isang set ang DFA emissaries. Agad nilang winakasan ang laro sa scores na 7-25, 10-25 at 21-25. Nagpo-focus lang kami sa goal namin na makapasok sa quarters or semis. Kung ano man ibibigay sa amin ng Panginoon, pinaghihirapan namin.
Aminado naman ang emissaries na hindi naging madali ang laban nila kontra sa PNP. Wala, hard service talaga yung kalaban namin. Then kahit tararin namin yung receive, anong magagawa namin, mas experience yun. Tapos, pero lumaban naman kami, pinakita pa rin naman yung best nila kahit kulang-kulang kami. Abangan ang huling set of games sa second round ng UNTV Volleyball League Season 3 sa darating na Miyerkules, May 21 live pa rin sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang BFP Lady Firefighters laban sa DFA Emissaries. PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NHA Home Master sa Game 2. At AFP Lady Gunnar laban sa Comelec Suffragettes sa Game 3. Ito na ang huling mga laro bago ang knockout games, kaya huwag palampasin ang mas tumitinding bakbakan sa volleyball court. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, Versikulo 13, na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.